Lalawigan at rehiyon dahil ultimo ang gobyerno natanggap po ng Pangulong Aquino ang tawag mula po kila Secretary Volz Gasmin ng alas 5:15 ng hapon. Kahapon po yan matapos nga pong manalasa ang Bagyong Yolanda simula alas 6 ng umaga hanggang mga pasado alas 10 po ng umaga kahapon. Ang video ho na inyo napapanood ngayon ay ang video na nakuha po namin magmula po na kami makalabas sa isang bahay po na na-wash out din nang dahil po sa lakas ng hangin at higit sa lahat, Corina, Henry, yung binabanggit pong storm surge na ngayon po ang inyong lingkod ay makapag-identify na na ang storm surge na ito, ang ibig sabihin po talaga nito ay paglamon ng karagatan sa mga lugar po na tabing dagat. Ang lugar na ito ay sa Barangay San Jose, Tacloban City. Ito po ay napakalapit sa airport. Kung inyo pong pagmamasdan ang mga mapa po ninyo, ang Tacloban City po ay pinaliligiran ng karagatan. Sa kanyang kanang bahagi po, kung kayo nakaharap, papunta ng norte, sa kanan po nito ay baybaying dagat. Harap po naman ng Samar. Sa kaliwa po naman nito ay baybaying dagat din. Ito po ay magmula sa kaliwa, sa kanan, sa likuran, puro po ito karagatan. Kaya po nang tumaas ang tubig ng dagat, nilamon po ang buong lungsod ng Tacloban. Itong video ito mga kapamilya, ito ho yung meron akong nadaanan, Corina at Henry, na bangkay. At tinanong ko yung bata kung kaninong bangkay po iyon. Naputol po yung video na kanina na ating po napanood. Ito po yung bangkay na tinanong ko yung bata kanina kung kaninong bangkay yon. Ang sabi po nung isang batang kausap ko, tatay niya, wala pong gustong bumuhat. Kaya nung ito po yung aming buhatin, actually earlier sa video po nito ay nag-breakdown ang bata. Ito ho nakakulay orange, yan po ang ama ng batang ito. Pakinggan po natin kung maaari lamang ang aking pong panayam sa kanya. Sa kanya pong ama na inanod rin po ng storm surge, ng pagtaas po ng tubig dagat dahil ang kanilang kabahayan ay, ang kanilang pong tahanan ay nasa gilid mismo po ng Barangay San Jose, tabing dagat sa lungsod ng Tacloban. Isang bahay din sa pamilya. dito po, tatlong bata, magkakapatid, ang inabot po ng tubig po ng dagat sa kanilang bahay at hindi na po nakaligtas. Kasama po ang kanilang lola. Ang kwento po sa akin ng aking nakapanayam na tiyahin po ng mga batang ito hindi alam ng kanilang magulang na patay na ang kanilang mga anak. So, Nagkatiwala lang daw po sa kanilang lola yung tatlong bata. So, Ted, itong Ito nakikita po, namin... Ito yung video kanina. Ted, itong nakikita namin ngayon, yung iyong binubuhat, Go ahead, Corina. Ted, ito yung nakikita natin ngayon, yung sinasabi mong isa sa tatlong magkakapatid na inabot nitong storm surge. Yung palang ibig sabihin ng storm surge, yung talagang aangat yung tubig sa baybaying dagat. Hindi ba naabisuhan itong halimbawa, itong pamilya na ito na talagang tabi pa man din sila ng dagat, hindi ba sila nakapunta sa medyo mas malayo at ligtas na lugar? Corina, pagkatapos nga po ng dilubyong ito, napagtanto ko na kung ipatutupad ang force evacuation sa isang lugar na na-identify po ng Pag-asa na magkakaroon ng storm surge, abay ibig sabihin, dapat buong Tacloban City ang nag-force evacuation. Dahil again, kung inyo pong pagmamasdan po ang ating mapa, paligid po ng Tacloban City, dagat yang kaliwat kanan, Corina. Kaya yung binabanggit pong storm surge, ang akala po natin, ito po ay pagtaas po lamang ng tubig mula sa dagat na hahampas na para bagang mga dambuhalang alon lang. Hindi po. Ang storm surge po, ang aking pong definition ngayon, matapos kami mismo po ay maging bahagi po ng mga naging biktima ng bagyo na ito,
Ang storm surge po ay tila baga mala tsunami na hatid ang napakalakas na agos ng dagat papunta sa isang lugar na laalamunin ang buong lugar at ang taas nito, Corina, hanggang 3 palapag ng gusali. Ganon kataas. At pagkatapos, babalik siya sa dagat at muli pang babalik ulit. Para bagang parehong-pareho ng ating napanood sa tsunami sa Japan, pero hindi po lamang ito as in pahampas na malakas, kung hindi tila baga parang parang tumaas ang tubig ng dagat at meron siyang current papunta sa dalampasigan, papunta doon sa lupa. Kaya ito po ang nangyari sa Tacloban City. Maaari ko po sabihin ngayon na ang buong downtown area ay malaki ang pinsala. Buong Tacloban City po, tinamaan ng matinding dilubyong hatid po ng napakalakas na hangin. At ultimo, yung mga loob na barangay, malayo na po sa kumbaga White Beach kung tawagin sa Tacloban City, inabot pa rin. Corina, ang magnitude ng problemang ito sa aking panayam po kagabi kila Secretary Mar Rojas at maging kay Secretary Volz Gasmin is beyond our imagination. Ito po yung usapin ng biktima ng Pablo. Napuntahan ko din, biktima ng Sendong, na ito ho yung lugar na pinagsamang Sendong at Pablo pero mas matindi pa. Dahil sa ngayon po, ang video na ating po napapanood ay galing pa lamang po sa lungsod ng Tacloban. Hindi pa kasama dito, Corina, lahat ng coastal towns sa lalawigan ng Leyte. Kagabi po, nakaharap ko ang isang gobernador na tumutulo ang luha at sinasabi sa akin na, Ted, hindi ko pa alam kung ano nangyari sa 40 pang bayan sa buong lalawigan ng Leyte dahil palo pa lamang ang napuntahan niya. Mga kapamilya, ang Leyte po ay merong 41 towns. 2 po ang lungsod dito, Tacloban at Ormoc. Ngayon, kung inyo pong babaybayan ang mapa, magmula po Tacloban hanggang Palo, hanggang Tanawan, Tolosa, Dulag, hanggang papunta po ng Mayorga, La Paz, MacArthur, Abuyog, lahat po ito coastal towns. Hindi pa alam ngayon natin kung ano na po ang sitwasyon sa mga lugar nito. At tandaan din po natin na wala pa po tayong alam kung ano po nangyari dahil baksak pa rin po ang komunikasyon at mahirap po ang daan mula sa unang tinamaan ng bagyo. Ano po ito? Giwan Eastern Samar. Ito po mga kapamilya ay dumaan din sa area po naman bago tumama po ng Giwan Eastern Samar. Dumaan pa rin po ito ng lugar kagaya po ng MacArthur, kagaya po ng Borongan na nahagip din. Sa ating pong mapa, mabamasdan po ninyo, ang Tacloban City, yan po yung nagko-connect na city, diyan po nakakabit yung San Juanico Bridge, papunta sa Samar area. Yan po ay pinalilibutan ng dagat, yan ang tumaas. Ngayon po napapanood ninyo, yan ang sitwasyon, kaya po matindi ang dilubyo. Wala ngayon diyang mga hotel na merong kuryente na hatid ng generator. Bakit? Lahat po ng generator ng mga hotel nalubog. Dahil nga po sa hindi nila inaasahan lahat. Kaya nga uulitin ko, sa ngayon po bilang mamamahayag, ang definition ko ng storm surge, palagay ko po hindi dapat ini-English ngayon. Dapat kapag binanggit po ng Pag-asa, binanggit po ng ating weather forecast, dapat ang storm surge ay identify natin na ito po ay hindi lang po alon, ito po ay dagat na magpupunta sa inyo. Ganun po dapat ngayon ang ating pong babala. Dahil uulitin ko, nagbigay po ng warning ng storm surge. Nag-report pa ako nung Thursday night, nakapalitan ko ng ugnayan si Kuya Kim, ang kanila pong warning, storm surge up to 6 meters. Hindi ko po, ako mismo, hindi ko naisip. Dahil nasa Tacloban ako, hindi ko naisip kung ano talaga yung storm surge na yun. Yung pala, abay, yung dagat mismo, pupunta sa buong lungsod. Kaya po buong lungsod, mga kapamilya, ang inabot po ng pagkataas-taas na tubig ng dagat na ang tagal po namang bumaba. Mamaya po sa kalakaran ng ating coverage na ito, aming ipapakita po sa inyo kung paano po nagsimula. Dahil meron tayong mga nakuhang video mula po sa mga taga-Tacloban nung panahon po na dahan-dahan nang tumataas ang tubig dagat sa may port area.
ng Tacloban City. At yung po, makikita natin na yung McDonald's branch doon, hindi pa inaabot. Kinalaunan, nawala ang McDonald's branch. Pati yung Gaisano Shopping Center, inabot po. Ito hong port area na ito, itong Gaisano na ito mga kapamilya, dikit lang po ito ng dagat. Kaya talagang matindi po ang pinsalang ibinigay sa lungsod. Ngayon, yung aking pinuntahan na yan, ito ho naman doon sa airport area. Kasi Corina, kung napupunta ka ng Tacloban, hindi ba? Pag-landing mo sa airport ng Tacloban, dagat. Babaybay ka ng pakurbada, lahat ng dadaanan mo dagat hanggang dumating ka sa mga mismong city proper na malapit din sa dagat. Kaya uulitin ko, nagsalubong lahat ng dagat mismo doon sa kapatagan na Tacloban City. At ngayon nga po, yung Palo, Tanawan, hanggang doon sa bandang bahagi po ng Abuyog, hindi pa po natin alam ang sitwasyon dahil yan pong napapanood nyo ngayon, yan po yung mga debris sa mga lansangan. Kahapon pa po yan. Yan ang aming kinakailangan tawirin. Nilakad namin, Corina, kasama ang news team natin na nanggaling doon sa airport area sa Barangay 88. Ito ho yung dulong barangay sa Tacloban City, sa Coastal Barangay po, malapit sa airport. Nilakad natin magmula doon hanggang sa command post natin sa provincial capital na kung saan po nabaha din po ang ating lahat ng equipment. Kaya po kami hindi nakapag-broadcast kagabi dahil lahat po ng aming equipment binaha at ang iba nga po ay tinangay dahil po tinangay yung mga sasakyan. Kaya pong news team mismo na nagko-cover na nandoon sa command center natin, nagsilikas at muntik na rin pong matangay mga kapamilya ng Agos. Pero ho, uulitin ko lang po na sa lahat po ng kamag-anak ng news crew na kasama namin, ano po, pati po sa butihing misis ni Bert Apostol, sa lahat po ng aming kasama, ano po lahat po ng kami sa awa po ng Panginoon Diyos ay ligtas, maging si Atom Araulio at ang kanyang team ay ligtas po. Ito ho muna, ating pong pakinggan ang isang panayam po ng inyong lingkod sa isang biktima ng kalamidad.